Lahat. Patong-patong na dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ngayong linggong ito. Ang unang dahilan, dahil siyempre, araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng pagsisimba. Ang pangalawang dahilan kung bakit tayo nagditipon at nagdiriwang sapagkat ang linggong ito, itinakda ng ating Santo Papang si Francisco bilang Elderly Sunday. Araw o linggo para sa ating mga minamahal na lolo at lola. Kaya umasa kayo, mga minamahal kong lolo at lola, hindi lamang ditong mga kasama nating nagmimisa, kundi gayon din ang ating mga online parishioners para sa inyo ang misang ito. Inaalala namin kayo sa mahalagang bahagi na inyong ginagampanan sa bawat buhay ng bawat binyagan. Kaya yung mga lolo at lola na naririto, isang biyaya po na abutin ninyo ang edad na ganyan. Parang malungkot yung mga lola. Parang hindi ho kayo masaya. Sabi po sa Bible, the lifespan of every individual or human is 60. And 70 for those who are strong. Kaya lolo, lola, kung nasa 75 ka na, kotang-kota ka na. Talagang hindi lahat ng tao nakakaabot ng 75. Hindi lahat ng tao nakakaabot ng mahabang buhay. Naalala ko, nung ako po'y bagong pari, na-assign po ako sa Mandaluyong, inimbitan ako ng isang lolang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nandun siya sa pintuan ng venue ng kanyang birthday party. Pagdating ko, sabi ko sa kanya, "Happy birthday po! Ilang taon na ho kayo?" Sabi ni lolang nagbe-birthday, "Father, something." Minsan yung mga lolo at lola, nagde-deny pa ng edad. Sabi ko, something. Patawad po, no? Nung araw na yon, tinuruan ako ng nanay kong gagalang sa matanda. Pero patawad nung araw na yun, kumain ako ng patola. No? Pinatulan ko talaga si lola. Sabi ko, "Lola, nanay ko po teacher. Wala pong tinurong number na something. Binigyan kayo ng Diyos sa mahabang buhay, kaya nahihiya ninyo." Sabi ni lola, "Oh naman, Father, 86 na ako." Kaya pag nakaabot po kayo ng edad na pang senior na, abot-abot na pasalamat sa Diyos. Sapagat marami tayong kakilalang hindi na aabutin ang something. Hindi na mararanasan kung paano ang maging dual citizen. Kaya ngayong gabing ito, ang linggong ito ay para sa inyo. At ipinagdarasal namin ang mahaba pang buhay. Minsan may nakasalubong po akong lola. Sabi ko sa kanya, "Lola, ilang taon na po kayo?" Sabi niya, "Nako, Father, matanda na." Sabi ko, "Lola, ipagdadasal kong humaba ang buhay ninyo." Sabi ko, "Mga 400. Patay na kami, buhay pa kayo." Ako, ayaw niya. Sabi niya, "Father, ayoko ng mahaba ng buhay. Sapat na yung buhay na binigay sa akin ng Panginoon." Kaya yun po yung pangalawang dahilan. Kaya mamaya, pagkatapos ng ating misa, syempre, may regalo tayo sa ating mga lolo at lola. Pagdating naman po sa ating ebanghelyo, sigurado ako, isa po ito sa mga pinakasikat na kwento ng himala o milagro ni Jesus ng kanyang pakainin ang maraming mga tao gamit ang iilang piraso ng tinapay at isda. Anong pwede nating matutuhan sa mapaghimalang kwentong ito? Una, kapag po mayroong donation, pag mayroong pong paanyayang magbigay, kapag po may paanyayang mag-contribute, sigurado po ako, ang unang tanong na sumasagi sa ating isip, magkano ba ang dapat ibigay? Because every time there will be call for donations, we always ask ourselves, how much do we give? Magkano ba ang dapat kong ibigay? May mga pagkakataon po, naririnig natin na ang sagot sa ating katanungan, how much do we give? Ano ang sagot? Magbigay ng ayon sa iyong kakayahan. Magbigay kung ano ang maluwag, kung ano ang siyang kakayanin. But you see, my dear friends, reflecting on our readings,
on this 17th Sunday in Ordinary Time, I believed that God Himself does not accept our own reasoning, do not approve our own given answer. Why? Because the question is, ito ba talaga yung gusto ng Diyos? Magbigay ng ayon sa kakayahan? Magbigay ng ayon sa kung ano ang maluwag para sa iyo? Sigurado ako, mga minamahal kong mga kapatid, as far as giving is concerned, as far as our Lord Jesus is concerned, if Jesus would be asked, how much you are ready to give, ang magiging sagot sa atin ni Jesus, to give as what love dictates. Magbigay ng ayon sa pag-ibig. Magkaloob ayon sa pamantayan ng pagmamahal. Bakit? Balikan po natin ang mga kwento ni Jesus. Matatandaan natin, no? Nung inanyayahan ni Jesus ang kanyang mga alagad na sumama sa kanya, naging totoo siya. Hindi niya sinugarcoat yung kanyang paanyaya. Sa katunayan, anong sabi ni Jesus? Sumunod kayo sa akin, pasanin ang inyong krus. Kahit naman sino sigurong gustong sumunod, magdadalawang isip. Susunod kay Jesus, pero mahihirapan pala. Ano pa yung isang halimbawa? Ang sabi sa atin ni Jesus, kapag pinagbuhat ka ng 1 kilometro, dagdagan mo ng 2. Kapag sinampal ka sa iyong kanan, ialok mo pa ang kaliwa. Anong ibig po bang sabihin? Simple po namang, when it comes to giving, we do not only give what is convenient. We do not only give what is easy, but we give on the level of sacrifice. Yun daw pong pagbibigay na may aray. Na kapag nagbigay ka, alam mo kahit ikaw mahihirapan. Sapagkat may mga taong nagbibigay, oo, pero mas marami ang itinitira. Marami mga tao nagkakaloob, pero mas marami ang ninanakaw. Kaya nga po ngayong gabing ito, kapag tinanong natin si Jesus, how much do we give? Ano ba ang dapat kong maging pamantayan? Simple lang ang sagot ni Jesus, magbigay ng ayon sa pagmamahal. Pangalawang halimbawa, kung natatandaan ninyo, yung ebanghelyo no nakalipas na linggo. Natunghayan natin kung paano ibigay ni Jesus yung kanyang sarili kasama ng mga alagad. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga kaibigan, come away by yourselves so that you can rest. Pero nung dumating ang maraming tao, hindi pala basta pahinga na walang ginagawa. Dahil kahit pagod, si Jesus nagbigay ng sarili. Kaya nga po ngayong gabing ito, mga minamahal kong mga kapatid, simple lamang din po yung tanong sa atin ni Jesus na siyang ating nakinig sa ating ebanghelyo. In our gospel, our Lord Jesus is challenging not only of His disciples, but in fact, He is challenging all of us here this evening. Ano po yung kanyang $1 million question? Where can we get bread to feed all of them? My dear friends, this is not just a simple question trying to find and look for a bakery or a store, but rather, the question of Jesus is to test their level of genuine care. Sa Tagalog, upang malaman ni Jesus, gaano ba nila pinagmamalasakitan ang mga taong matindi ang pangangailangan. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ito rin po yung sagot na tinatanong sa atin ni Jesus. Where do we get bread to feed them? Where do we get bread to help them? Sigurado ako, may mga tao po na sadyang practical naman talaga sa buhay. Sa katwiran nila, kung ako nga may pangangailangan, magbibigay pa ba ako? Kung ako nga nagugutom, magpapakain pa ba ako? Kaya nga po, ano po yung minsan dalawang sagot na nangyayari sa atin? Sometimes we are answering the question, first, are we ready to do something? Handa ba tayo may kayang gawin?
O minsan, ang nagiging tugon natin, we're simply thinking of reasons how to help them out. In the first reading, we have heard a foreign guy, a foreign man was fed. Napakain isang taong dayuhan sa kabila ng matinding pangangailangan ng pamayanan. Bakit? Sapagkat pinanghawakan po nung taong nagpakain, nung lalaki, ang sinabi ni Eliseo, the prophet Elisha. Ang sabi niya, ang Diyos hindi magpapabaya. Walang magugutom. Maraming ang sasagana. Alam po ninyo, ayon sa isang mga pag-aaral, no, it is always the nature of every human beings to give and to share. Sapagkat yun do po yung ating naturalesa. Kapag sinabi na Teresa, inherent, innate, yun po talaga yung ating laging magiging tugon o nagiging tugon bilang mga tao. Why? Because we are created in the image and likeness of God. And God is not only good and holy, but God is also generous. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, yung pagbibigay, ito hindi lamang simbolo o larawan ng kabutihan. Yung pagbibigay, nagpapaalala, tao ka. The more we give, the more we are generous, the more we become human. Mas nagiging tao po tayo sapagkat yun ang gawain ng isang totoong tao. Yung po mga may babies dito, alam niyo, isa po sa mga sobrang pinagtatakahan ko, no? Kahit po siguro gawin yung experiment sa inyong mga anak. Minsan may mga baby, may mga bata, no? May hawak na pagkain, akma mong hihingi ka sa bata. May mga bata po na sadyang iaabot yung hawak-hawak. Pero minsan mapag-iisip tayo, may mga bata sa murang gulang, alam na ang dahilan upang magdamot at hindi magbigay. Kaya nga totoo nga po talaga na the more we give, the more we become human. The more we become like Jesus. At ganun din, no, sa ating ebanghelyo, na nangyari sa unang pagbasa, there was also a boy who became the source of generosity in the community. Yung mga alagad po kasi, kahit mga kaibigan ni Jesus, sadyang may taglay na katamaran, no, at kadamutan, hindi mo sila taga naghanap kung saan makakakuha ng pagkain. Malamang nakita ng mga alagad, may bata, may baon, siya na lang ang magbibigay. Alam niyo, ang tawag po doon, hindi po simpleng kasamaan ng ugali. Dismissive attitude. Ano pong ibig ko pong sabihin? May mga tao pong kagaya ng mga alagad. Pag sasabihin mo, baka pwede ka naman makatulong dito. Ang sagot ng ilan, mahirap lang kami. Baka pwede ka naman makatulong sa ating programa. Wala naman akong pinag-aralan. Baka pwede ka mag-contribute dun sa ating programa. Wala rin akong pera. Ang tawag po doon, dismissive attitude. Lagi nating iniisip na ang wala o ang meron, wala. Pero ngayong gabing ito, isa lamang po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Anumang maliit na hawak ng ating mga kamay, kung handa nating ipagkaloob at ibigay sa kamay ni Jesus, hindi lamang sumasapat, dumadami. Sapagkat sa kamay ni Jesus, ang bawat biyaya, nagkakasya para sa lahat. Meron kong isang nabasang quote. Ang sabi ganon, health is not just the new wealth. Health is not just the new wealth. Sa Tagalog, hindi lamang po yung pagiging malusog ang isa sa mga kayamanan. Anong kasunod po nung quote? Nowadays, kindness and generosity is the new form of wealth. Pag pala mabuting tao ka, mayaman ang tawag sa'yo. Pag meron kang kakayahang gumawa ng mabuti, mayaman ang turing sa'yo. Bakit? Sa panahong mas madaling gumawa ng kalokohan, sa panahong mas madaling mang-isa ng kapwa,
Sa panahong mas madaling kalimutan ang iba at unahin ang sarili, matuturing na kayaman ng taglay ang isang taong handang magbigay kahit walang-wala siya. Generosity and kindness is the new wealth nowadays. At panghuli, hindi ba't yung pagbibigay na nangyari sa Ebanghelyo at sa unang pagbasa, ang siyang nangyayari sa ating pagdiriwang ng misa? Pansinin po ninyo, mamaya mag-aalay ang bawat isa ng ayon sa kanyang kakayahan, ilalagay sa altar, ang gagawin ng pari, magdadasal. Hindi ba gano'n na nangyari sa Ebanghelyo? Jesus gathers them, blesses them, gives them, and eventually shares with them. Kaya nga po sa misa, meron po tayong common denominator. Ano po iyon? Lahat tayong lumalapit kay Jesus, may pangangailangan. Sigurado po ako, lahat tayo may bit-bit na dasal. Kagalingan, kayamanan, makahanap ng trabaho, magkaanak, makapag-abroad, makapasa. Lahat tayo may pangangailangan, lumalapit kay Jesus. At sa ating paglapit kay Jesus, anumang bit-bit ng ating bawat puso, hawak ng ating mga kamay, umasa tayo kapag inilagay sa kamay ni Jesus, hindi lamang dumadami, sumasapat. Kaya panghuli, ano po yung dapat nating maging tugon? After we have decided to be kind, after we have chosen to be generous, it is gratitude. Sabi po ng isang quote na nabasa ko, gratitude turns what we have into enough. Kapag daw po ang isang tao marunong magpasalamat, yung biyaya laging sobra-sobra. Pero isang taong hindi marunong magpasalamat, yung biyaya laging kulang, laging kapos. Sapagkat ang tining sa biyaya, hindi sasapat. Walang-wala naman talaga. Hindi kakasya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, napakaganda ng paanyaya ng ating mga pagbasa. Ano ang hawak ng ating mga kamay, kapag handa nating ibigay sa mga kamay ni Jesus, isang milagro ang magaganap. Isang himala ang mangyayari. Panghuli, generosity and kindness is the new form of wealth. Kapag mabuti ka, kapag handa kang magkaloob, hindi lamang mabuting tao ang tawag sa'yo. Ang tawag sa'yo, mayaman. Because that makes the difference. Our gratitude turns into whatever we have into enough. Sapagkat ang taong marunong magpasalamat, ang lahat ng biyaya, sobra-sobra, hindi lamang dumadami, kundi sumasapat pa. Mga minamahal ko mga kapatid, tumahimik tayong sumandali. At sa misang ito, ano po ba isang biyayang ibig natin ipagpasalamat sa Diyos? Pwede nyo ipagdasalan yung mga lolo't lola na pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon. Pwede nyo ipagpasalamat ang isang karamdaman na magpasa hanggang ngayon ay binabata. Sa pamamagitan ng karamdaman, napalapit ka sa Diyos. Bulsang walang masyadong laman, pwedeng ilapit sa Diyos. Nang sa gayon, ang lahat ng nilalapit sa Diyos, hindi lamang dumadami, sumasapat, sapagkat tinuturuan tayong hindi lamang maging mabuti, kundi maging mapagpasalamat. Amen.